yung preparation namin, pero gradually, kasi syempre, kailangan ma-coordinate mabuti sa mga tao kasi sila yung kasama namin sa pag-i-implement ng pre-term. Importante na malinaw sa aming lahat kung ano yung tatakbuhin. Isa sa malaking pagbabago ngayong pasukan ang ipatutupad na free term system. Ayon sa Department of Education, layo nitong magbigay ng mas maayos na learning time at mas organisadong school calendar para sa mga mag-aaral. Isa ito sa pinakatinututukan rin ng mga guro sa bagong Silangan National High School at General Licerio Geronimo Integrated School. Ayon sa school principal na si Dr. Marivic Francisco, importante ang pagsasagawa ng maayos na coordination meetings kasama ang administrative staff at School Coordinating Council o SCC upang ipaliwanag ang aktwal na implementasyon ng bagong sistema. Kasama rin dito ang pagre-review at pag-aangkop ng mga programa at aktibidad batay sa 3-term structure. Malinaw naman yung orientation, makikita rin natin sa implementation kung ano pa yung mga challenges, nangihingi rin sila ng feedback kung ano yung mga challenges na na-encounter namin sa initial implementation. Ngunit para sa Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT, malaking pasanin ang adjustment ng 3-term system para sa mga guro. So nagkaroon po ng parang ano lang to, FB Live, parang gano'n na orientation, mass orientation through FB streaming na sa tingin po natin hindi po ito sapat para makapag-adjust doon sa malaking pagbabago na ipatutupad. At alam naman po natin na tuwing magbabago ng curriculum ay malaking gastos po yan. Kasama po ang pagpapalimbag ng mga panibagong textbooks. Dahil yung po mga kasalukuyang textbook natin ay hindi na po akma doon sa magiging bagong curriculum. Sa ngayon, sa ilang paaralan, patuloy ang orientation para sa mga guro. Pinaghahandaan na rin ng mga eskwelahan ang magiging feedback sa bagong sistemang ito. Samantala, bukas naman ang command center ng Department of Education kung saan maaaring lumapit ang mga magulang at ang mga guro para sa kanilang mga concerns. Batay sa pinakahuling ulat ng Oplan Balik Eskwela noong June 1, 2026, nakatanggap ang Public Assistance Command Center ng Department of Education ng kabuuang 151 concerns mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kabuuan, sinabi ng DepEd na sa 151 concerns, 129 o 85.43% na ang agad na naresolba, habang 22 ang naipasa na sa kinauukulang tanggapan para sa aksyon at wala umano silang naitatalang pending cases. Ayon sa DepEd, ipinapakita nito ang patuloy na koordinasyon ng Central Office at Field Offices upang matiyak na ang mga concern ng publiko ay agad na natutugunan. Nananatiling bukas ang Oplan Balik Eskwela Command Center ng DepEd sa iba't ibang channels gaya ng hotlines, SMS, email at social media upang matiyak ang mabilis na epektibong tugon sa mga katanungan ng publiko habang papalapit ang pagbubukas ng klase. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.